There's a beauty all around. There is joy in every sound. Peace and plenty here abide when there is love at home. Ito ang Let's Pray Pilipinas, live in Metro Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome back to Let's Pray Pilipinas. Napapanood po tayo ngayon live sa Let's Pray Pilipinas Facebook and of course, napapanood din po tayo sa ating GSET Channel 37. Good morning, Meggy, and magandang Biyernes sa inyong dalawa, Meg and Kat. How are you? Mabuti naman. Praise the Lord for Praise God. And syempre, kay bilis talaga ng panahon, Ate Kay. Parang kailan lang bumati ako ng unang Biyernes ng October. Totoo. Pero ngayon, last Friday na ng October. At syempre, hindi naman talaga papahuli ang ating Panginoon sa lahat ng pagpapala. So, Meg, kamusta? And, mabuti naman. Of course, praise the Lord and for another day na binigay niya sa atin upang magbigay sa atin ng kalakasan at ng pag-asa. So ngayon ay ating simulan ng ating season of prayer. So meron tayong prayer request And praise reports, of course. yes. At syempre mga kapatid, pwede na kayong mag-send ng inyong prayer request and praise report sa mga hotline na naka-flash sa ating screens. And of course, kung gusto nyo naman na hindi namin to i-pray kasi confidential po ito, just type in confidential para po ang mga prayer partners natin dito sa ating studio ay ipag-pray po yan. Kaya simulan na po natin ating pagpapala sa mga praise reports ng ating mga kapatid na kanilang sinend sa atin. Simulan natin kay Phoebe, nag-send siya noong October 22, sabi nga, please pray sa aking anak na si Rainiel kasi may sakit siya. And praise be to God kasi noong October 23, sabi nga, salamat po sa pag-pray ninyo dahil okay na ang anak ko. Gayon din po kay Lim na nagpa-pray siya noong October 24 healing na sa mga pupils niya na kasi po nagkakaroon po sila ng sakit. And noong October 23 rin po, sabi nga, praise God for the answered prayer kasi okay na ang mga bata, okay na sila, to God be the glory. Meron din po tayong prayer request galing kay Joy Silvano sa Facebook noong October 2. Nagpa-pray siya para sa kanyang sister-in-law na ma-meet yung kanyang mga financial problems. And noong October 7, sabi nga, praise report, mga kapaglaom, God hears our prayer na meet ng financial needs ng kanyang sister-in-law, especially sa kanyang surgery for surgery. And of course, ang aking mother na nagpapasalamat sa kanyang cataract operation, successful na kasi mas malinaw pa sa ating mga mata ang kanyang pagtingin ngayon dahil successful ang operation niya dahil po sa ating Panginoon at sa ating mga prayers. And Meg and Kat, sa ating mga prayer requests. Okay, so we have a prayer request na nagmula. Actually, itong mga babasahin ko ay for examination. So again, season na naman ng mga exam. And we know that it's only God who will help us through all of this. So let's read from number 3608. Sabi niya, sana makapasa ang aking anak na si Junjun na nag-take ng UST exam last Sunday. And also from number 6822, please pray sa aking anak na mag-take ng NAPOLCOM entrance exam this October 27. And also from number 0638, my husband Orly Manidlangan, who will take the agriculturist licensure examination on November 5 to 7, 2019. Yeah. And also, we have from Miss Lamoret, Juliet Sakilabon, please, mga kabaglaom, request ko prayer for our exam A2 para sa French citizenship, November 7. Salamat, mga kabaglaom. Wow. Okay. So, thank you, Meg. At ito naman ang ating mga prayer request. At ito po ay mga tungkol sa mga kalusugan ng ating mga kapatid. Unahin na po natin yan si 9317. Pag-pray daw po natin ang kanyang grandson na si Baby Ethan Bakul po Rosalita na meron daw lips operation kahapon na maging mabilis daw po ang pagaling nito. And of course from 2917, ipag-pray daw po natin ang asawa ng ating kapatid na na-stroke dahil ito daw po ay high blood. Okay. And from 9874,
ipag-pray daw po natin si Rexator Kindo na na-trace daw po na meron siyang hepatitis. Ipag-pray daw po So, natin. kailangan talaga natin ipag-pray yung mga yan. At syempre, kailangan natin pasalamatan ng Panginoon sa mga blessings Amen. na binibigay niya sa atin. So, mga kapatid, kaibigan, at kapaglaom, please join us as we pray so that, because I always say more power means more prayer means more power. So, tayo po ay manalangin. Lord God, we thank you so much because indeed, ikaw po talaga ay powerful enough to answer all our prayers, Lord. Lord, salamat po kasi ikaw po ang nag-answer and nag-grant according to the desires of our will, but it's also your will, Lord. Lord, salamat dahil in-answer mo po ang prayer ng aming mga kapatid na nag-ask po sila sa pag-healing ng kanilang anak, ng kanilang mga estudyante, at gayon din po, personally po, ikaw po ang nagbigay sa kanila ng panibagong buhay. Salamat po for touching them with your healing hands and to show that indeed you are the greatest physician among all, Lord. And also thank you, Father, sa pag-answer sa prayer request ni Miss Joy na tulungan po financial needs para po sa operation ng kanyang sister-in-law. Lord, indeed, pinakita mo kung gaano ka-powerful, that you are the source of everything, Lord. And so, Father, please continue to bless them. Please continue to give them good health and strength and to serve you well in the time of eternity, Lord. Thank you for everything, Father. This we pray in Jesus' name. Amen. And also, Father, I would like to thank thee, O Lord, our God, for your God who gives us wisdom and knowledge, O Lord. And so, dear Lord, we thank you, O Lord, even if you're not worthy, but we know that if we will ask anything according to thy will, you will answer and you will hear us, O Lord. We pray for these brothers and sisters who will be taking their exams. I pray for Brother Orly and also Junjun, who has taken his exam, and also to Miss Lamoret for her citizenship in Canada, and also for this one who will take NAPOLCOM exam. Lord, I pray for these people, Lord, to please. We pray that may it all happen according to thy will. If it's not for us, O Lord, please reveal it unto us, and please make us to not want, but to just follow you and to just listen to you and to just submit to your will, O Lord. And we know that everything will happen according to thy will and thy good purpose, O Lord. Thank you so much for hearing and answering our prayers. For these things we ask in the name of Jesus we pray. Amen. Pagpapatuloy, Panginoon, nais po namin magpasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo po ipinagkakaloob sa bawat isa. Panginoon, inilalapit po namin ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman. Ang asawa po ng kapatid namin na na-stroke, Panginoon, at si Baby Ethan Bakul po sa kanyang nagawang operation. Nawa, Panginoon, ay mabilis po ang kanyang pagaling. Nawa, Panginoon, ay gabayan niyo po siya sa kanyang buhay, Panginoon, sa pagpalain niyo po siya. At inilalapit din po namin si Rexator Kindo, Panginoon, na siya po ay na-trace na merong hepatitis. Panginoon, nawa, ipuin niyo po sila na magkaroon po sila ng kagalingan at nawa, Panginoon, ay manumbalik po sila sa kanilang kalakasan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. It is indeed a beautiful Friday to thank the Lord and also to praise Him more and more. At ngayon nga, Meg and Kat, napakaganda ng topic natin kasi not just here sa ating sa Let's Pray Pilipinas, but like what you said a while ago, sa mga cans ng mga Week of Prayer, Yes, they're sa talking mga about churches. family. And also sa mga social media, it's all about family. Tanong ko lang, have you ever experienced na magkaroon ng conflict sa family nyo before? Actually, hindi naman talaga yan mawawala. Isa talaga yan sa sinasabing parte. Pero Okay. ang maganda naman doon, after, parang mas nagiging close pa kayo, mas nagiging bound. Actually, sa amin, personally, nararanasan din naman namin na magkaroon ng conflict. May time na hindi kami nagpapansinan. Yeah. May time na meron kaming pagtatalo. Pero, yun nga, bigla na lang kami mag-uusap. Tapos, So, okay how na. meron bang parang masosolve niyo ba yun kaagad? Ganon. How did Actually, you may solve mga problem na parang kung iisipin mo na yung maayos pa ba to sa family. Kasi pag usapang pamilya, parang mas sila pa yung parang mas nagkakaroon talaga kayo ng conflict. Ganyan. Pero by the grace of God naman. That's good. How about Meg? May Alright. brother ka ba or sister? So I have sisters actually, so I'm the youngest. Okay. And of course, hindi natin maiwasan yung mga conflicts and even between me and my sisters, especially when we were younger.
when we are immature talaga, alam mo yung mga simpleng bagay pinag-aawayan namin. Yeah. Totoo Exactly. yan. I agree. Looking back, Exactly. you will just laugh at it, nakakatawa kasi, di ba, na makalit na mga bagay pinag-aawayan. And even to me, between me and my mother and also with my father. So, and between them, a lot of conflicts have happened throughout our lives. And yun nga. So again, may times na napakahirap talaga. I tell you. Yes. Well, pag-usapan pa Pag-usapan natin yan natin, yes. later on. Like, kayo po, mga kapatid, kabaglawam at kaibigan, naranasan niyo na po bang magkaroon ng problem with your family? Paano niyo to sinolve? Ano ba talaga yung main cause? Bakit tayo nagkakaroon ng conflict? Well, panoorin po natin tong video na to as our Director of Child Ministry dito sa NPUC, mag-share po ng knowledge niya when it comes to family conflict. So, panoorin po natin to. Busy. Main cause ng family conflict ay communication. Kasi kapag walang pakikipag-ugnayan sa bawat isa ng miyembro ng pamilya, ito ang nagiging dahilan para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kahit maganda minsan ang gustong sabihin ng isang tao, kapag hindi maganda ang kanyang pagsasalita, kanyang pagsasabi, ito nagiging cause ng hindi pagkakaunawaan. Napakahalaga ng family kasi ito ang nagsusupport, lalong-lalo na kapag mayroong pagmamahal, nandito rin at saka dito rin nabubuo ang magagandang values na pwedeng ituro sa mga anak at ganoon din sa buong pamilya. Para tayo magkaroon ng isang masayang pamilya, unang sa lahat ay mahalin ang sarili. Kapag mahal mo ang sarili, mayroon kang pwedeng ibigay sa iba, sa iyong family. Pangalawa, ay kailangan ay mahalin mo ang iyong asawa. Para, siyempre, kung mahal mo ang asawa mo, magiging masaya kayo. At pangatlo, mahalin mo ang iyong mga anak. Pang-apat, higit sa lahat, mahalin mo ang Panginoon. At magkakaroon ka ng isang masayang pamilya. At yan nga po, napanood po natin si Ma'am Norlyn dito po sa ating NPUC. Siya po ang ating director sa Child Ministry. Ayan, nakita talaga natin, no? Sabi nga, one problem is miscommunication, lack of miscommunication, lack of communication. So, nagkaroon ng miscommunication. And I think in my own idea, I think one problem also is pride. That's true. Pride and ego. Ano masasabi niyo doon, Megan and Kat? Ako talaga, number one din, tama yung sinabi ni Ma'am, no, na talagang isa sa problema is yung communication. Kasi pag hindi napapag-usapan, parang lalong lumalala. Akala nila ganito. Tapos pag napag-usapan naman pala, maayos naman pala. Yes. Diba, nagtagal pa. And syempre, actually, personally, nangyari na rin yan sa family namin na parang nagkaroon sila ng conflict. Then, parang hindi sila nag-usap ng matagal, ganyan. Tapos nung napag-usapan nila, parang, okay, ganito pala. Yung parang mas lalong na-explain kung ano ba talaga yung mga nangyari sa kanila that time. So, How about you, Meg? Of course, yung mga problems na yan, hindi natin may iwasan. Pero yun nga, lagi tayong bumabalik sa ano ba yung pinagmumulan nito. Yes. So again, cause. it is the sin problem that we have in each one of us. So that's why we need the constant. Di ba kaya nga lagi sinasabi sa Deuteronomy nga, di ba? Sinabi doon that teach your children from their days of when they were young, when they sit, when they so again dapat everything we have to be grounded in scripture. Kasi kami talaga in my experience sa family ko, during those times when yung talagang spiritual loneliness na experience namin, yung talagang nawawala kami ng family worship, nawawalan kami ng communication through reading the word and all of this stuff.
anything that has to do with our spiritual aspect, talagang we are lost. Doon yung time na lagi kami nag-aaway. Alam mo yun, kasi talagang apart from the Word of God, we are really towards yun nga, sa kabilang side. So again, the enemy, maraming Yes, traps ang maraming enemy talaga. ways. Maraming snares para sila. And we know that it is the will of Satan to destroy the families. Yes, to yun ang destroy uunahin everyone. niya. Uunahin niya talaga yung family problems na yan. Kasi 'di ba, katulad ng sabi, ano ba yung importance ng family? Sila kasi yung foundation natin eh. So kung sira na mismo yung family natin, the next communication natin sa mga friends, sa mga colleagues natin, sira na rin, Maapektuhan maapektuhin mo na rin siya. So, Maapektuhan. so dapat talaga sa family pa lang, Magsisimula. build na talaga yung foundation na meron kayong God na panapaniwalaan and you really have this tight bonding with each other. Kasi kung ano yung nakikita sa iba, hindi, sa labas, parang ganun din yung nakikita sa buong family ninyo, right? Yeah, maganda talaga na ang sentro talaga ng pamilya ay ang Panginoon. Kasi kahit Agree. ano mang mangyaring pagsubok sa pamilya, basta may Panginoon talaga tayo doon. Doon talaga natin makikita na ang saya pa rin, no? Na kahit anong away yan, kahit anong paghihirap na yan, no? At as long as may Panginoon po tayo sa ating pamilya, Amen. happy home. Yes. And Ayun, I would also like to, I'm really sorry, ma'am, if I would disagree to what she said earlier na sinabi niya na you have to love yourself. But as far as the Bible is concerned, the Bible is teaching us the other way actually, to deny self. Okay. Jesus said in Luke chapter 9 verse 23, if you want to follow me, you have to first deny yourself, take up your cross daily, and then follow Him. Follow God. So self-denial, because actually self is actually what the biggest problem that we have in ourselves. So in the basic level. So kaya nga sabi niya sa John chapter 15 verse 12, says here, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." And we know that this love of God is a selfless love. This love that He has given towards us. So again, self has to die actually, and that's what we should be praying for. And like, I believe talagang magkakaroon ng harmony, magkakaroon ng unity. So sabi niya sa chapter 17, as you and I and my Father are one, that they may also be one. Yes, of course, kailangan natin, like, we have to be broken para kailangan natin na we need God more and more and Yes, more. that's true. Kailangan natin with ourselves talaga na we can't do this by our own. We need God Saka, talaga. Ate Kate and Meg, ilang beses na rin itong napatunayan na sa isang pamilya, pag may problema talaga, kahit sa isang part lang na, sa isang member lang ng family na niluluhod talaga sa Panginoon, nakikita talaga yung result na unti-unti nagiging maayos. Yan, mga kapatid. So, kung kayo po ay meron din mga comments or may mga karagdagan, Yes, yan, ano po ba? i-comment nyo lang po yan sa ating Facebook Live. Yes, and Alright. Meg? Of course, so yun nga, talagang na we're so blessed that we have this time para pag-aralan ang mga bagay na ito pag-usapan. Kaya nga ang ating promise of the day ay mababasa natin sa Colossians chapter 3 verse 15. Let's read. So sabi dito, 3 verse 15. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. That's right. Ang ganda ng reminder sa atin, no? There should be peace in our heart. Kasi hindi lang to sa family eh. Yes. As long as you have peace, your life will be like at least okay ka. Meron kang peace sa self mo as long as it's coming from the Lord, Amen. right? Okay. So, syempre, let's read now our prayer request na sinend sa atin ng ating mga kapatid. Simulan natin kay Maggie. Alright, so we have from number 0206, request na mawala itong aking arthritis. And from number 3408, from Marianata, to please pray for Marianita Lorejo na masakit na nahihirapan maglakad for 4 years. At si Dingdong Lorejo na hindi rin makalakad for 10 years now. So we also have from Jerica Marie, please pray for complete healing for my goiter problem. At pa-pray din po ang aking anak at mga magulang na maging healthy sila. And Okay. So, meron tayo dito another prayer request from Phoebe from Thailand. Okay? Na ang prayer, ito pong mga prayer request na to ay tungkol sa work. Yan, please pray po na magka-home-based teaching job ako. God will give me good employers to work with the well-behaved kids to work with. And of course, another prayer request from 7800.
na magkaroon, my son JP nga last Monday nag-apply siya at nagsabit ng requirements. Hope na matanggap siya. Yes. And of course, we also have our prayer request na sila ng ating mga kapatid. Galing kay Nita, nagre-request siya sa kanyang health, na sana maging okay na ang papa niya na si Benny sa kanyang karamdaman. At gayon din po ang isa nating kaibigan na galing sa Japan na nanonood po. Salamat po. Happy watching. Na nagpe-pray sila para sa kanilang small group sa Japan na maging faithful sila at maging active sila sa serbisyo sa Panginoon. At gayon din po, meron din tayong prayer request sa ating live Facebook. Sabi, please pray for my sister Anizel Estrito and also ang ating kaibigan na si Eden that they will take psychometrics board examination this coming Sunday and Monday. And also, meron din prayer from Bob Miller. Nagpapapray siya na ipag-pray si Baby Chris kasi nalaglag daw siya sa bathroom. Okay, do you still have more prayer requests mga kapatid? At kapag laom, just send it in our prayer hotlines dyan na naka-flash sa screen. And of course, pwede nyo rin i-type in sa ating Facebook Live. So, let's pray. Alright, so mga kaibigan, mga kapaglaom, muli kayo po ay aming inanyayahan. Samahan niyo po kami sa pananalangin. So tayo po ay manalangin. Our dear loving Heavenly Father, we would like to thank you again for this opportunity that you have given us to call upon your name. For you have said that anyone who will call upon your name shall be saved. And Lord, we would like to pray especially for these brothers and sisters who are needing your healing, oh Lord. I pray for this brother or sister that has arthritis, and also for this sister who has a goiter problem. Lord, please, we pray for their complete healing, and may it all happen according to the will. Also, we pray for Marianita Lorejo and Dingdon Lorejo, who are now experiencing some difficulties with walking. Oh Lord, we pray, and we know that it is your work to make the lame to walk, or the people who are having difficulties with walking to walk again. Lord, may it be even if physically and most especially spiritually, oh Lord, if we are bound, Lord, please make us walk and make us see, and make us open our ears and our eyes, oh Lord, so that we may hear and see your voice, oh Lord. Thank you so much for hearing and answering our prayers. For these things we ask in the name of Jesus, we pray. Amen. Sa muling pagpapatuloy, Panginoon, nilalapit po namin ang aming mga kapatid na si Phoebe at JP na sila po ay naghahangad na magkaroon po ng trabaho. Panginoon, nawa ang inyong kalooban na siya mangyari sa bawat isa, at nawa, Panginoon, ay sila po ay matanggap or sila po ay makapag-start sa kanilang trabaho upang masapatan po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. At gayon din naman, nawa gamitin nyo rin po ito upang sila po ay makapag-minister din sa iba. At patawarin nawa po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, sa pagpapatuloy po na aming panalangin, pinapanalangin ko po ang aming kapatid kung saan po siya ay may sakit. Si Benny po, na sana po ay pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman. Gayon din po ang aming kapatid na si Miss Joy na nalaglag po siya sa CR. Sana po wala pong complications na makita po sa mga findings, na sana po ay maging comfortable po siya sa mga pains na nararamdaman niya. Gayon din po ang aming mga kapatid na nag-organize po sila ng kanilang small group sa Japan, Lord. Lord, may it be na sana po ilagay ka po nila sa sentro ng grupo nila upang po ikaw po ang maging liwanag sa kanilang problema, at sana po ikaw maging active din po sila at makita po ng mga Japanese doon that Christ is living through them, Lord. And of course, Father, we would like to pray for our friends na si Jem, si Eden, si Shara, and other people that will take the psychometrician examination this coming weekend, Sunday and Monday, Father, na may it be, Lord, that your wisdom will be with them. Your Holy Spirit will guide them to remember all the things na pinag-aralan po nila from the past. And Lord, na sana your knowledge and wisdom, Father, will be with them, Lord. And sana po maipasa po nila ito at magamit po nila ito sa kanilang serbisyo. Lord, thank you so much for the blessing, for the love, and for the goodness na natatanggap po namin sa inyo. Patuloy niyo po sana itong basbasa ng aming sarili at aming mga kapatid, ang aming mga pamilya. Kung meron po kaming problema sa family, may it be that you will be in the center of it, Lord. May you forgive us for everything that we do. This we pray in the loving name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Amen. Yes, napakaganda talaga ng topic natin. And I think may reminder din sa atin si Ellen White, right? Yes. Megan Kat? Of course. So, sabi niya sa Adventist home, sabi niya dito, the home that is beautified by love, sympathy, and tenderness is a place that angels love to visit and where God glorifies. Yes, and sabi din niya,
Home should be a little heaven upon earth, a place where affections are cultivated. Yes, and of course, sabi nga, troubles may invade, but these are the lot of humanity. Let patience, gratitude, and love keep shining in the heart, though the day may be ever so cloudy. At syempre, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng nanonood, especially sa ating Facebook Live. Thank you so much for joining us, Ms. Shikaina, Bob, Vance, also si Kuya July, si Brent, si Wilma, si Reggie Bachalok, si Ken, si Miss Joy, si Ma'am Erlinda, and to others, si Jonas. Hi! Thank you for watching. Thank you so much for joining, and you can always send your prayer requests and praise reports sa ating mga hotline. Also, I would like to say hi, Chloe. Happy watching, and hi, Mama Miriam, Bria, and Papa Wheeler. Yan. Megan Kat? Siyempre, thank you din po sa ating mga kapatid na laging nanonood ng Let's Pray Pilipinas, lalong-lalo na sa araw ng Biyernes. And of course, gusto ko lang din pong batiin ang ating mga kapatid na member ng His Caring Hands Ministry. Yes. And ang akin din pamilya na nanonood din sila, inaabangan din po nila ang Let's Pray Pilipinas. And of course, if you want to know more about Let's Pray Pilipinas, you can visit us in our Facebook page, Let's Pray Pilipinas. Right. So, I would like to thank also dun sa aking mga friends and family na laging nanood, to my mom and to Mr. Malvin Magkulang always, and also to my colleagues at work, and also to our friends, Simon and also Osel. Thank you so much for being with us. So again, mga kaibigan, patuloy po namin kinanyayahan na patuloy na ipadala ang inyong mga prayer requests sa ating format na name/location and ang inyong prayer request or praise report sa makikita nyo mga numbers na nasa screen. So mga kaibigan, nagpapasalamat kami sa inyong pakikisama. Muli, napakalaga ng topic natin, di ba? About sa family, and it is very relevant, and we know that the enemy is trying so hard to destroy this institution that God has instituted. Kaya we need to connect to God every now and then so that we may not have this disunity, but rather we will have unity in Him. Amen. So mga Kat and Kim. Yes, and of course, gusto rin natin batiin ng C-Pipes. Yes, Yan. ongoing na po ang C-Pipes ngayon sa Cebu. So let's pray for the pouring of Holy Spirit, lalo na sa mga attendees na ma-inspire po sila sa mga pinapakinggan nila, and also bless also the speakers na nag-guide sa kanila. And Ate Kate, isama na rin natin sa susunod na panalangin yung gaganapin na mission trip dyan sa Turtle Island. Turtle Island. Alright, so again, mga kaibigan, this is ako po si Miguel Villanueva na nagsasabi na seek ye the Lord while He may be found, and call ye upon Him while He is near. Yes, at ako naman po si Catherine Monta, inviting everyone to wait on the Lord for He renews our strength. At ako naman po si Kate Fabroa, reminding everyone not to worry about anything, instead pray about everything. Dito lang sa Let's Pray Pilipinas! Where you don't have to pray alone.